Alright mga idol, yan, dito tayo sa area ni Paring Jomar. Yan, bungkal tayo para sa taniman ng Carolina Reaper. Yan, ito yung mga Carolina Reaper na unang nabungkal. And in between, tatabunan natin itong mga chicken dung ito. Ito po linya is, meron na pong chicken dung mga idol. Yan, tatabunan po natin itong kabilaan. Para ito na yung magsiserve as basal fertilizer ng mga Carolina Reaper. Yan. Shoutout si Paring Jomar dyan sa likod. Pinakauna. Yan. So maganda kasi parang uulan, makulimlim yung panahon. So kapag may trabaho ka sa farm, hindi siya masyadong nakakapagod kasi malamig ang panahon. Unlike sa matingkad ang init, sobrang nakakapagod. So ganito lamang po ang pagtatanim mga idol, no? Kasi kung ilagay natin ng direct sa punuan ng Carolina yung mga chicken dung, lalo na pagbago, possible po talagang mamatay or masunog yung mga Carolina Reaper. So after nito, tatakpan po siya ng plastic mulching kagaya na, no? Meron na siyang plastic mulching and dyan na po lalaki yung Carolina Reaper. So medyo inangat lang siya kasi hindi po siya mababad sa tubig, kasi pag nababad po sa tubig kapag malakas yung ulan, mabansot po yung Carolina Reaper. Yan. So ganito yung ginagawa natin. Yan. Mas maganda siguro dito ako sa kabila para ganun ang pwersa, hindi ko mapakan. Yan lang. Ganyan na siya kabilis. So wala tayong kalabaw, wala din tayong pangararo kasi hindi available yung kalabaw. Mano-mano na asarol yung nagamit, ganito. Yan. Ang pinaka main purpose lang talaga nito is may elevate natin yung rows para pagtamnan ng Carolina Reaper. Kapag na-elevate na, tatakpan lang siya ng plastic mulching. Yan. Kapag lumaki na yung Carolina Reaper, that's the time maabotan ng ugat nila yung chicken manure. Ito yung chicken manure. Oh. Yan ito. So dapat sa gitna siya. Meron din tayong nilagay na twine, itong double twine, para hindi po sisigsag-sigsag yung linya ng pagtamnan. Yan. Ganyan lang siya. Kabilaan po ito siya mga idol. After that, pwede nang maitanim yung Carolina Reaper kapag meron ng plastic mulching. Yan. So, sa mga nagtatanong kung ano yung Carolina Reaper, yun po yung pinakamanghang na sili sa buong mundo. Pero so far natalo na siya. Meron ng bagong labas na Pepper X, Marno? Meron ng Pepper X. Pepper X. Twice ang anghang niya. Twice ang anghang niya. Pero wala pang available. Sa market? Wala pa. So after that, dito Sa mga 3 to 5 years pa meron na yan. tagal pa. Pero meron nang na-develop, no? Like sa Carolina Reaper, Matagal din siyang lumabas. pin siyang na-develop. Lumabas siya nasa 2016 na. Matagal din, no? So parang ganito po siya mga idol, oh. After nyan, pwede na siyang lagyan ng plastic mulching sa gitna. Yan. So malambot yung lupa. The best po ito siya kapag nagtatanim ng Carolina dahil mabilis po siyang magano yung mga ugat niya. Takbo. So kapag maraming ugat, malayo ang natakbuhan niya, maraming nutrients po siya nakukuha. Yan. Ganyan lang siya, as in. Ganun lang siya kabilis. Yung mga damo na nasa gitna, mamatay lang yan siya pag natakpan na ng plastic mulching. So ano yung pinaka-purpose ng plastic mulching? Sa mga nagtatanong, ano po yan siya? Parang yan po, para hindi po masikatan ng araw yung mga damo, walang photosynthesis, mamatay po yung mga damo sa gitna. Pero nilalagyan po siya ng butas, papakita ko po, para yung Carolina Reaper, dyan po siya itatanim sa butas. Makakita po siya ng init. Yan. So single row lang to, Marno. Kapag single row lang, mabilis lang po siya during spraying. Kasi isa lang siya. Walang pamahayan yung ano. Sa gitna, no? Sa gitna usually. Yun, madikit na yung ano, yung lupa. So ganito na siya. Nagiging rows na siya.
Ito na lang dadagdag natin. Siguro mga 100 meter ang pagtamna. Yan. Maganda to kapag umaga mga idol ba kasi exercise. Pero dapat hindi siya ganoon ka lagkit yung lupa oh. Kasi malagkit siya. Mula kasi ka. Umulan no? Maganda to, mga tulong araw din. Oo. Ay, pwede pa lang. Ganito lang, Mar. Oh. Mas malambot siya, Mar. Ito na, kabila na. Ito lang, ganyan. Para konti na lang, no? Pero una pa lang, ganyan talaga. Kailangan mo talaga hinain yung lupa. Para magtaas. Yan, ganyan lang siya. Bilis lang. Yan, tapos na siya. Tapos na, ganyan. Dito. Plastic mulching. Yan, papakita ko po. Ganito po siya mga idol, oh. Yung pinagtamnan. Para masundan sa mga nagtatanim. Yan. Yan. Ito po siya, oh. Itong ginawa po namin ay parang ganito na siya. So, natamnan na po siya. Nilagyan na po siya ng plastic mulching. Yan. So, yung mga damo yan sa ilalim, yan, oh. Hindi na po yan siya lalaki kasi wala pong photosynthesis mangyayari. Hindi po siya makakita ng init. Mamatay po yan sa later on. Pero dito, nagbubutas tayo para dito po itatanim yung Carolina Reaper. Yan. So lalaki na po yan siya. Tapos ito yung may damo. Hinispiran po yan siya ng contact herbicide, glufosinate, para hindi na po siya ito lalabong or lalaki. So ito lang yung lalaki mga idol. Yan. So yun yung siling pansagang ni Paring Jomar. Naka-harvest po sa dyan ng 700 plus kilos. Maliit lang yan. Siguro mga hindi pa nag 1/4 hectare. Yan. Per harvest weekly. Yan. At saka dito na area itatanim yung Carolina Reaper. Yan o. At saka makulimlim yung panahon. Best time to cultivate land para ano siya, malambot. At the same time malamig. Hindi po siya nakakapawis. Yan. You know? Ito kasi sila nagbubungkal ng lupa sa ilalim. Ito yung nagbubungkal ng lupa sa ilalim. Yung parang tanga. Oo, nagbubutas sila. Ganito yung mangyayari. Yan. Yan. Maraming mga parang butas ganito. yung Parang din siya, bulate nagiging source siya ng oxygen kasi makakapasok yung oxygen sa ilalim. Yes. So may aeration kumbaga. May doon. Oxygenation, yung mga good microbes doon na mag-utilize ng mga oxygen. Something or nitrogen na mga possible tutulong taba sa tanim. Kasi pag nawala itong mga bulati na to, kaya yun yung kagandahan pag naglagay ka ng organic fertilizer, yung mga basal, yung mga Sige, yan yung may bulati oh. Kasi pag nawala yun sa lupa, magiging walang aeration ng lupa. Magiging more on acid na siya, hindi na yun lalaki yung mga pananim. Hindi na makakapasok yung hangin. Walang chemical exchange kumbaga sa lupa mga idol. Kaya yun yung kagandahan. Kailangan. Bakit naglalagay tayo ng chicken manure. Chicken manure, ayan. Pura Danmar. Patay po siya sa mga puradan. Yan, ganyan lang po mga idol. Yan, oh. Yan, ganyan lang siya kabilis. Yan. Ang isa sa mga good sign na ma-healthy pa yung lupa, hindi masyadong acidic. Siyempre yun, may mga bulate. Tsaka malambot kaya ganyan, no. Oh. Yan, lambot lang, no. Ganyan lang po yan mga idol. So, easy. Ito maganda yung parang naambon. Kasi hindi po siya masyadong mainit. Yan yung final. Para makita nyo po. Ganyan lang, oh. Yan. Final. Yan, oh. Maganda yung pagka-bukid niya. Tapos plastic mulching na lang, no. Tapos butas-butasan. Itong pusa na to, oh. Yan, oh. Kaya yun. Ito yung naglagay tayo ng manure. Ayan, oh. Yan. Ayan kasi yun ang mga wood. Ito yung chicken manure. Sa ilalim niyan, Mar. Sa ilalim nito, meron na itong mga uod. Kaya naging mataba yan, oh. Yan, oh. Ito na yung mga tae na yan ng mga uod. Oh, ayun, oh, may uod na, Maro. Nakuha mo, Maro. Yan, oh. Ito. Yan, oh. Ito. May uod na siya. Uod, bulati. Bulati. Yan yung yan yung kumakain dito. Tapos kina-convert nila ito na nagiging lupa na yan. Yan. Nagiging pataba na yan siya. Pataba na siya, no.
Yan ang advantage kapag naglagay po ng basal fertilizer na chicken manure mga idol. Tapos ginagawa natin, tinatabo natin siya sa ilalim para pag umabot na siya ng malaki na Maabot na siya ng ugat, fertilizer na yon, organic fertilizer. Kaya doon na siya nagiging fertilizer pag malaki na. Doon na siya kasi kailangan ng tanim. Yun, kapag Kasi malaki na, no? Kasi hindi pa yun siya ganun kailangan. Synthetic muna, Hmm. fertilizer. Maliit pa yun kasi yung ugat dyan, nasa Hindi mga pa abot. 5 inches, pa di pa yun naabot. Pero pag Kasi malaki sa ilalim, no? pag malaki na siya, ganito na mga 5 feet na. Need niya na yung ano. Mahit na ng ugat niya na yung mga basal Kasi fertilizer. naglagay tayo nito, hindi na yan siya agad-agad kailangan ng tanim. Hmm. Ilagay natin siya dito for the long run na yun siya. No. Long term effect niya siya. At saka dito na mamahay yung mga mycorrhiza, yan yung nagko-convert po ng mga ano natin, Kaya ganun yung itsura nitrogen sili natin fixer. na 7 months na. Hmm. Kasi 7 months, yun yung panigang natin. Yes. Healthy pa. Yan o, panigang ko. Kasi meron niyang organic chicken manure. Chicken manure. Yan, kapag may ganito, dito na nirahan yung mga good microbes. Yan, yung mga microbes kasi, sila yung responsible para sa mga nutrient conversion sa tanim. Yan o, sobrang lambot lang talaga o. Kaya mo lang i-ganyan o. Hindi mo na siya kayang laliman. Mabilis lang siya mga idol. Yan, mabuo mo lang yung, ma-elevate mo lang yung ano niya, rows niya. Pwede na. Yan. Shout out sa mga tanim, yan. Yung mga may tanim ngayon ng gulay, halos mura na. Yan, pakuntisan sila ng baba ang presyo. Yan. Minsan kawawa tayong mga farmer kapag tinamaan na mababa ang presyo yung mga tanim natin. Pero siyempre, tuloy lang ang laban. Walang katapusang laban. Yan o. So yung Corona Reaper naman po, hindi po siya minamarket. May mga certain buyers lang talaga na exclusive doon. Kaya hindi siya ganun ka-risky, hindi siya ganun ka-volatile ang pagbaba ng presyo. Unlike sa mga kamatis, yan, usually ang pinakamabilis talagang bumaba, kamatis. Ano pa Marsa experience mo Maliban? Talong, pichay, yung mga ganun, pipino, sitaw. Kamote ngayon, grabe, 20 na lang ang kilo. Bell pepper, yan talaga yung Bell pepper. Yung sili ngayon, no? Bababa na rin yung sili. Bell pepper. Sili panigang. Kamote, 20 na lang per kilo ngayon ng kamote. Grabe. Sobrang mura ng kamote ngayon. Halos wala nang kitain yung farmer sa kamote. Yan. Goods to go. Sili ngayon, magkano Mar? 35 ang kilo? Talong? 12 pesos ang kilo. Ha? 12 pesos. 12 pesos ang kilo? Grabe talaga, no? Tingin mo Mar, may kikitain pa yung farmer pa ganyan? Wala na? Lang yun. Ha? Mas mura pa magpa-tractor kaysa magpa-harvest. Ay, grabe. Mas mura pa yung magpa-tractor. Harvest mo pa lang, bayad mo pa sa harvester. Bayad mo 400 na araw. Oo. Tapos, libor mo pa sa hauling. Bayad mo pa sa hauling mga idol. Bili ka pa ng sako. Sako pa. Tapos bago ka makapag-harvest, bili ka pa ng chemical. Oo. Abono. Pesticides, medyo mahal. Tamahan ka pa ng mga peste. Kaya minsan ngayon, medyo break even na yung may mga gulay. Pero pag sinuwerte naman talaga sa presyo, one time, big time naman. Ming, kanina ka pa Ming ba? Yan. Ganon talaga ang buhay farmer. Minsan nasa itaas, madalas sa ilalim. Yan. Yan, bilis lang, no? Maganda kasi hindi mainit. Ito, ma-decompose lang to. One week na ata na ulan ba?
Sobra, tuloy-tuloy. Dito? Hindi pa. Hindi pa. 2 minutes din. Uminit, 4 na araw. Tapos, Pangalawang araw nito ulan yan. ulan. Ayun o, naulan. Pero manipis lang mga idol. Ito yung maganda sa farm. Kapag naulan na manipis. Hindi masyadong mainit. Yun, Carolina. Ito now. Yan na yung Carolina Reaper. Sobrang anghang po yan. Yan ang maganda itanim kasi halos walang magnanakaw niyan mga idol. Sobrang anghang ba naman? Sino ba namang magnanakaw ang ganahan yan? Hindi talaga kahit bigyan ka ng 1 kilo. Hindi mo talaga mapakinabangan yan. Yan o. Yan, sa 3 kami kayo ngayon kasama si Nining. Ito nagugulay ito, spinach. Bilis pa naman itong lumago ng spinach. Doon di kayo napatimer ba, no? Sa ano? Wala, diri lang mo na ako. Diri lang ang linya. Pataliskan mo lang na. Okay. Nag-spray kasi ng herbicide. Dito ako patay. Sabi ko nag-spray ka dire. Pinatalsikan mo lang. Yung spinach mga idol. Mabilis kasi itong lumago. Tapos mo na? Bilis ah. Yan. Mabilis pa naman yung oras kapag nasa farm. May maya hapon na. Ang ganda talaga magbungkal mar no, basta malambot ang lupa no. Ang bilis lang oh. Buti wala kang manok mar, marami sana makain yung manok na parang tanga mar ba? Kawawa yung tanim mo eh. Kung may manok. Sa bagay. Yan o, yung may silupin na yan. Paborito yan nila. Kay Kayen.